Nagtrabaho ako sa Patay para Mabuhay. Pero hindi ko inaasahang makakaengkwentro ako ng mga taong nabubuhay dahil sa pagkain ng bangkay. Ako nga po pala si Alan Hernandez. Hindi ko tunay na pangalan. 38 anyos. Sepulturero o tagabantay ng sementeryo ang aking trabaho. Taga-Mandaluyong ako at sa lumang sementeryo malapit sa aming barangay ako nagtatrabaho. Siguro nasa 3 barangay ang pagitan mula sa aming bahay. Isang beses sa 1 linggo lamang ako umuwi sa amin dahil nga 2 lamang kaming tauhan sa nasabing sementeryo. Dating gwardiya nga po pala ako sa isang mall. Pero mula nung nagkaroon ng endo sa trabaho ay napilitan akong maghanap ng bagong pagtatrabahuhan. Inalis na kasi yung mga trabahador at isa ako sa mga napaalis. Buti na nga lamang at may nakapagsabi sa akin na may naghahanap nga daw ng sepulturero sa isang sementeryo. Para hindi matenga sa bahay ng walang ginagawa ay naisipan kong mag-apply. Sa awa nga ng Diyos ay natanggap agad ako at nakapagsimula agad. Hindi naman kalakihan ng sweldo pero ayos na rin dahil di rin naman mahirap yung trabaho. Minsan pa nga ay nakakatanggap ako ng konting tips sa mga pamilya ng mga namatay na kaanak. Tuwing nakikita nilang ayos ang puntod ng kanilang mahal sa buhay. Dahil na nga rin sa dati akong CQ ay medyo madali para sa akin ang aking naging trabaho. Salitan kami nung 2 kong kasama na tawagin na lamang natin sa pangalang Ed at Ramon. May asawa ko si Lisa. Isang labandera. 3 ang anak namin. 2 babae at 1 bunso na lalaki. Maliit lang ang kaniyang kita at nasa high school na yung 2 kong anak. Kaya naman todo kayod kaming mag-asawa sa pagtatrabaho. Ayos lang naman sa kanila na minsanan lamang akong makauwi. Pero nitong mga huling buwan, parang hindi ko na alam kung makakauwi pa ako kahit 2 beses sa isang buwan. Umalis na kasi si Ed at kaming 2 na lamang ni Ramon ang natira. May katanda na rin naman si Ed dahil siya ang matagal ng sepulturero sa lugar kaya ayos lang na umalis na siya para makapagpahinga. Nagkasakit na rin siya ng maluba at tuluyang naratay sa banig ng karamdaman. Doon na nga po ako natutulog sa maliit na barak sa tabi ng sementeryo na gawa sa half body materials. 2 yung kwarto doon at tig-1 kami ni Ramon. Doon na rin ako kumakain nagpapahinga. At higit sa lahat nga ay yung nagbabantay ng mga puntod gabi-gabi. Sa umpisa, puro mga normal na problema lang ang aming kinakaharap. Mga kabataang ginagawang hideout ang libingan. May mga lasing. May nagyoyosi. May nagpaparty paminsan sa mismong ibabaw ng puntod. Iyon din naman yung madalas kong ma-encounter sa dati kong trabaho. Bawal na bawal pa naman yung mga ginagawang tambayan yung mga puntod. Tapos nagdadala pa ng speaker. Medyo malakas ang amats ng ilang mga tambay na kabataan dahil nga halos gawin nilang barang isang bahagi ng sementeryo kung wala kaming gagawing aksyon. Yung iba naman, ginagawang dating spot yung mga kubling parte ng sementeryo. Kung hindi mag-holding hands, kung ano-ano na ang ginagawa. Isang gabi, nahuli ko pa yung isang pares na halos maghubad sa likod ng isang malaking kripta. Walang ilaw yung bandang dulo ng sementeryo kaya siguro doon naisipang
gumawa ng kababalaghan. "Hoy, punyeta kayo, libingan to, hindi motel." Sigaw ko habang tinututukan sila ng flashlight. Halos mapasigaw yung babae. Sabay takbo habang buhat yung sapatos niya. "Pre, baka pag di tayo nag-ikot gabi-gabi, gawin nilang anlisogo ang sementeryo kababata pa naman," sabi ni Ramon, ang matagal ko nang kasama sa trabaho. Tahimik lang to pero matalas ang mata. Madalas kaming magpartner sa mga night ronda, lalo na't may mga ulat ng nawawalang gamit sa bagong libing na bangkay. Isang beses, nahuli pa namin yung 3 binatilyo na nagtangkang buksan ng kabaong ng isang mayamang nilibing. Bitbit nila yung sapatos, relos at isang envelope na halatang pera. Kinumpronta namin sila, saka sinuko sa barangay. Di ko nga alam kung paano nila nalaman na may mga mahalagang gamit sa mga kabaong para gawin ang ganoong krimen. Kung buti ba binalik nila muli ang bangkay. Pero hindi. Iniwan na lamang nila iyon sa labas ng puntod nito matapos makuha ang mga gamit. Minsan nga na may nahabol kaming 2 kabataan na parang hango sa pinagbabawal na gamot. Binubuksan nila yung isang puntod na pinag-aarian ng dating kapitan ng barangay. Nang mapansin nga kaming papalapit ay nagsitakbuhan ng mga ito. Naiwan yung kanilang panghukay dahil sa pagmamadali. "Huli ka!" sigaw ko habang kapit-kapit ang lumang damit ng isang binatilyo ng ito'y aking maabutan. Nahuli rin ni Ramon yung isa pang binatilyo na akmang tatalon sa pader. "Gipit lang po tay." Yun na lamang ang kanilang nasabi matapos ko nga sila mahabol bago pa lamang makalabas ng sementeryo. Di naman sila makapalag dahil medyo may kalakihan ang aking katawan. Dinala ko na lamang sila sa presinto para dun magpaliwanag. Sinabihan kami ng kapitan ng barangay na magdobli ingat dahil nga kakaiba ang modus ng mga kabataan. Halos puro ganun ang sistema sa sementeryo. Medyo nakakapagod din dahil parang hinihintay lamang kami na makaronda ng ilan bago gawin ang kakaibang mga bagay. Kaya naman hinuhuli at dinadala namin sa presinto ang mga taong nakikita naming pumapasok sa sementeryo ng 10 oras ng gabi. Lalo na yung di naman nadalaw sa kanilang kaanak. Dahil sa ginagawa namin at sa paglalagay ng babala sa labas ng sementeryo ay naging tahimik ang ilang gabi. Wala na kasing nagtangkapang magnakaw o kaya tumambay sa sementeryo. Kahit papaano ay nagiging magaan yung trabaho namin ni Paring Ramon. Akala nga namin ay tuloy-tuloy na ang ganoong mga araw. Pero pagkatapos noon, nagsimulang mangyari ang mas kakaiba. Umuulan noon ng malakas. Halos hindi ako makalabas ng barracks para mag-ikot. Kaya naman naisipan namin ni Paring Ramon na uminom muna ng alak. Dahil nga sobrang lakas ng ulan ay tanging usapan lang namin ang aming naririnig. Nagkwentuhan kami tungkol sa aming buhay at medyo napasarap nga ito hanggang sa di na namin namamalaya na nakatulog na rin kaming dalawa. Umaga na nang tumila ang ulan at medyo di pa nawawala ang tama ng alak sa amin. Mga patanghali na noong lumibot kami ni Paring Ramon. Medyo malawak ang sementeryo kaya nagdesisyon kaming lumibot ng magkahiwalay. Doon ako sa bandang dulo ng sementeryo nagmasid. Wala naman akong makitang kakaiba maliban sa mga putik na nakabahid sa ibabaw ng mga nicho.
Di ko yun pinansin hanggang sa makita ko ang tipak ng mga lupa na nakakalat sa likod ng isang nicho. Agad ko ang tinignan kung bakit may ganon at napansin ko ang isang puntod ay nakabukas. Ang nakakapagtaka pa nga ay nakabaon sa lupa ang kabaong. Malalim ang mga hukay at sira na rin ang takip ng ataol. Kakalibing lang ng lolo na yon. 3 araw pa lamang ang nakakalipas kaya naman sigurado akong di pa iyon naaagnas. Napatakip na lamang ako sa aking ilong dahil nakita ko yung bangkay na nakatiwangwang sa gilid. Wala nang tiyan dahil butas na rin. Medyo may katabaan yung bangkay kaya naman hindi ko ito mahila pabalik sa kanyang kabaong. Tinawag ko si Ramon na agad namang tumalima sa akin. Pagkarating nga ay agad ding tumambad sa kanya ang bangkay. "Tignan mo," sabi ko kay Ramon sabay turo sa malalim na hukay. "Baka yung 3 gago dati," sagot niya habang takip-takip ang kanyang ilong. "Binalikan yung ibang puntod siguro," dagdag niya. "Pero tignan mo," sabi ko habang kinukuha ang ilang gamit sa loob ng nicho. "Naririto pa rin yung mga gamit, mukhang di naman pinakialaman." Nagtataka kong wika habang sinisilip ang loob ng nicho. Medyo hindi ko lang makita kung may ilan pa bang gamit sa loob dahil nga napuno na rin ng putik ang loob nito. Oo nga no. Saka bakit tawakwak ang tiyan nito at walang lamang loob? Takadong sambit naman ni Ramon. "Baka kinain ng aso. Kawawa naman," sabi ko habang kumukuha ng sako para hilahin namin ang bangkay sa maayos na patungan. "Sasaglit ako sa presinto mamaya. Ire-report ko yung mga batang iyon. Sasabihin ko na rin itong nangyari sa mga kaanak ng bangkay," sabi ko naman matapos namin ilipat sa ibabaw ng kabaong ang bangkay. Kaya nung umaga ding iyon, nagtungo ako sa presinto para mag-report. Pero pagdating ko roon, tinanong ko yung tungkol sa 3 binatilyo. Sila ba?" sagot ng pulis habang tinuturo ang mga binatilyo na nasa loob ng rehas. Sila ba? Matagal nakakulong yung mga yan eh. Siguro mga nasa 2 linggo na. Nahuli sila sa shop ng may-ari na nagnanakaw. Hindi pa makapagpiyansa." Dagdag nito. Parang may malamig na tubig na bumuhos sa bato ko. May mga tanong na agad sumagi sa aking isip. Kung hindi sila, sino? Pagbalik ko nga ay nadatnan ko si Ramon na naglilinis ng ilang nicho nang matanaw niya ako ay agad niyang tinanong kung anong nangyari sa lakad ko. Nagtaka naman siya nang sabihin kong hindi ang 3 kabataan ang humukay dahil matagal na silang nakakulong. Naisip naman niya na baka may ilang kabataan pa na gumagawa ng parehas na bodo sa mga bangkay para kumita. Hindi naman ako nag-isip ng kakaiba dahil nga madalas na atakihin ng mga halang ang kaluluwang gumagawa ng krimen na iyon ay yung mga bagong libing pa lamang. Malambot pa kasi ang simento nito kaya madali pambungkalin. Isang araw ay may 2 bagong libing sa sementeryo. Magkalayo sila ng lugar na pinaglibingan kaya naman naisipan ko na mag-abang kaming 2 ni Ramon sa lugar kung saan nakalibing yung mga bangkay. Pumayag naman si Ramon at kapwa nagbantay kami. Nagyoyosi ako sa ibabaw ng isang simentadong nicho. Mga bandang 8:00 ng gabi.
Medyo sanay naman ako na mag-isa lang kaya di na bago sa akin. Hawak-hawak ko ang aking cellphone habang kausap ko ang aking mga anak. Medyo nalilibang nga ako kausapin sila at naputol lamang iyon nang makarinig ako ng sigaw ni Ramon. Agad akong napatulon at pinuntahan siya agad. Akala ko nga kung ano na ang nangyari. Yun pala ay may nakita daw siyang pulang kobra na pumasok sa isang butas na nicho na matagal nang walang dumadalaw. Di naman namin napatay ang ahas kaya matapos ang ilang minuto ay muli akong bumalik sa aking pwesto. Malayo pa ako nang matanaw ko ang isang imahe na tumalon mula sa likod. Medyo madilim nga kaya di ko nakita kung sino o ilan ang tumalon. Patakbo nga akong lumapit pero mas nabigla nga ako nang makita ang bangkay na aking binabantayan ay wala na rin sa kanyang atol at wakwak na ang tiyan. Sobrang nabahala ako at di ko na nga nagawang habulin yung aking nakita kanina. Di talaga ako makapaniwala sa aking nakita dahil sobrang bilis lamang ng pangyayari at kahit dalawang tao ay di magagawang buksan ng nicho ng ganon-ganon na lamang kabilis. Tumakbo ako kay Ramon upang sabihin lahat ng aking nakita. Nabigla nga siya dahil imposible nga raw na isang tao lamang ang may gawa nun. Baka daw maraming kriminal na naman daw ang gumagawa ng kakaibang krimen, lalo na at dalaga pa ang bangkay. Bago nga kami bumalik sa aming kubo ay nilipat namin sa magandang lugar ang kabaong. Ire-report na lamang namin sa pulis at sa mga kaanak nito ang nangyari para mabigyan ng agarang aksyon. Tinignan namin yung CCTV footage sa katabing tindahan para malaman kung may dumaan bang kalalakihan nung gabing iyon. Pero bigo kaming makahanap kahit katiting na ebidensya. Naghanap na rin kami sa mga CCTV sa mga kanto pero wala pa rin. Mula noon, halos hindi na ako makatulog na maayos. Kada ulan o kaya ay mga ilang minuto lamang ang nakakaraan ay may nawawalang bangkay. Puro bagong libing ang nagiging biktima. Ilang beses na rin kaming nagsumbong sa barangay pero sinabihan kami na dapat nagbabantay kami ng ayos. Lalo na at kami ang nakaatang sa pagbabantay sa mga puntod. At mas malala pa, may mga testigo nang nagsasabing may anino silang nakikita tuwing 10 oras ng gabi. Minsan, may matandang babae raw na nakatayo sa itaas ng puntod. Minsan naman ay hayop na singlaki ng tao na gumagapang. Isang araw ay bumili ako sa kanto at nakita ako ng tindera sa isang grocery. "Kuya, ikaw ba yung sepulturero dyan sa sementeryo?" Tanong nito. "Oo, bakit?" Sagot ko habang abala sa pamimili. "Hindi naman po sa tinatakot ko kayo pero nung gabing pauwi ako ay napadaan ako sa inyong pinagtatrabahuan at napansin kong may pumasok doon na malaking tao. Akala ko nga po ay mga tambay na naman pero tinalon lamang nito yung bakod ng walang kahirap-hirap." Kwento nito. Noong una ay di ako naniniwala dahil baka panakot lamang iyon ng mga taong walang magawa sa buhay. Kaya nga madalas ay di ko na lamang pinapansin ang kanilang kwento-kwento tungkol sa mga nilalang daw na nakikita nila. Naging usap-usapan naman yung mga kakatuwang nangyayari nga sa loob ng sementeryo. Sinabihan naman kami ng kapitan ng barangay na huwag munang ipagkakalat ang mga insidente ng paghukay ng bangkay. Maari daw masira ang imahe ng sementeryo at matengga na lamang ito dahil wala nang gustong maglibing dito. Pero kahit nga ganon ang bilin sa amin ay di naman maiwasang di kumalat ang balita sa buong barangay.
Pero mukha namang epektibo ang kanilang pananakot. Dahil nga mga ilang linggo na rin kaming walang nakikitang hukay na nicho. Wala na ring mga kabataan ang naglalakas loob na gawing dating area ang lugar. Siguro mga 5 buwan na nga akong nagtatrabaho bilang supulterero at parang baliwala na lamang sa akin ang ilang mga namatay na nagpaparamdam. Minsan pa nga ay kahit maglibot ako ng mag-isa sa sementeryo, kahit 10 oras ng gabi ay hindi na ako tinatabla ng takot. Walang namang magagawa ang patay na dahil ang mas nakakatakot ay yung pwedeng gawin ng isang buhay. Pero isang gabi, ang dapat na simpleng pagronda lamang ng walang inaalaalang kababalaghan ay nauwi sa isang nakakatakot na karanasan. Mag-isa lamang akong naka-duty nung gabing iyon. Dahil nagpaalam si Ramon na pupunta sa lamoy ng kanyang tiyo Ed, yung kasama namin noon sa sementeryo. Namatay na kasi ito dahil sa sakit sa baga at huling lamay na nga ng matanda. Hindi naman pwedeng parehas kaming pupunta sa lamay dahil walang nagbabantay ng sementeryo. Kalakasan ng ulan at kausap ko ang aking mag-iina. Masarap yung naging kamustahan kaya naman naisipan ko na mamaya na lamang akong roronda pagkatapos mag-usap. Nagpapatila na rin kasi ako ng ulan dahil nga medyo malaki pa ang mga patak ng ulan sa bubungan. Mga bandang 10:00 nung natigil ang aming kamustahan. Kaya naman kinuha ko na ang aking flashlight at nagsimula na ring magronda. Medyo umaambon pa nga kaya naman nagsuot ako ng kapote. Dumaan ako sa hilagang bahagi ng sementeryo. Yun ang pinakalumang bahagi. Luma na at puro gumuguho ang mga nicho. Medyo malapit iyon sa pinakalikod na bakod na malapit naman sa highway. Binilin kasi sa akin ng mga kaanak ng kalilibing lamang na patay na bisitahin ko ang puntod dahil nga sa kabi-kabilang mga balita ng mga kawatan. Pasipol-sipol akong naglilingalinga sa paligid. Tahimik naman ang paligid at walang sinyalis na may tao, lalo na nga at kakatapos lamang ng ulan. Babalik na sana muli ako ng barracks nang may narinig akong parang aso na kumakain. Nilibot ko ang aking flashlight pero wala akong nakita. Hanggang sa palakas ng palakas ang ngasab na aking naririnig. Sa madilim na parte nga ay may nasagap ang ilaw ng flashlight ko. Isang anino na gumagalaw. Dahan-dahan akong lumapit at mula sa kalayuan ay may nakita akong kakaiba. Sisigawan ko na sana nang makita ko ang isang imahe pero mukhang hindi tao ang naroroon. May parang aninong nakaluhod sa harap ng bagong puntod. Naghuhukay ito ng mabilis pero hindi gamit ang pala, kundi ang mismong mga kamay. Matatalas ang kuko nito. Kulubot ang balat. At matapos nga nito hukayin ang lupa ay hinila nito ang kabaong. Binuksan ang takip ng at biglang may pumasok sa loob. Pagkatapos, narinig ko ang impit na ungol. Parang nilalapa ang laman ng patay. Hindi ko alam ang gagawin kaya napaatras ako. Pinatay ko ang flashlight. Nanginginig ang aking tuhod habang pinipigil ko ang aking paghinga. Naisip ko ng mga oras na iyon na kung kumakain siya ng patay ay siguradong mas gusto niya ng buhay na laman. Ang tibok ng puso ko ay parang tambol sa lakas.
Pakiramdam ko nga ay aatakihin ako sa puso dahil sa bilis ng pagtibok ng puso ko. Gusto ko sanang pigilan ang ginagawa ng aswang pero nang akma akong lalapit ay naramdaman ko ang pangangatal ng aking buong katawan. Hindi ako makagalaw. Para akong tinulak sa kadiliman dahil sa takot na unti-unting bumabalot sa akin. Sa liwanag ng malamlam na buwan. Matapos mawala ang kaunting hamog ay naaninag ko ang anyo ng nilalang. Ang balat niya ay kulay abo, halos parang balat ng patay na hayop na nababad sa tubig. Manipis at punit-punit ang kanyang damit at sa mga daliri niya ay may mahahabang kuko na matutulis at puno ng malansang dugo. Nakayuko siya sa bukas na kabaong. Hinihimod ang loob nito na para bang gutom na hayop. Lumalagutok ang bawat kagat niya sa mga lamang loob, parang pinipiga ang laman mula sa mga bituka ng bangkay. Habang nilalantakan niya ang atay, tumutulo ang malapot na dugo mula sa kanyang baba. Medyo nakakadiri dahil hindi na iyon kulay pula dahil kundi itim na dahil patay na dugo na lamang ito. Kasabay ng isang ungol na parang halong kasiyahan at uhaw. Ang kanyang mga mata ay mapupula pero walang kinang. Hindi niya alam na mula sa dilim na pagitan ng mga nicho, nakasilip ako at pinagmamasdan ng kanyang kasuklam-suklam na ginagawa. Mamaya pa, biglang humarap ang aswang. Tumigil siya sa pagkilos. Tila may naaamoy. Pumaling ang ulo niya. Dahan-dahan. Parang alimuom na unti-unting lumalapit. Ang mga mata niyang mapupula ay dumaan sa direksyon ko. Pero hindi direktang nakatingin. Tila kinakapa ng kanyang pandama ang paligid. Inaalam niya kung may tao ba sa paligid. Medyo may kalayuan kasi ako kaya siguradong hindi niya ako napansin. Hindi ako humihinga. Hindi ako gumagalaw. Nanginginig ang aking mga kamay sa takot. Ngunit hindi ko maiwasang hindi tumingin. Nahipnotismo ako sa itsura niya. Ang bibig niya na puno ng lamang loob ay bahagyang bumuka. At doon ko nakita ang kanyang dila, mahaba at matulis na para bang kayang abutin ang pinakamalalim na bahagi ng katawan ng tao. Bigla siyang tumayo at tumalon paalis sa loob ng kabaong. Doon na lamang ako nahimasmasan nang makita kong wala na ito. Nakahinga ako ng maluwag. Kahit nga medyo malamig ay pawisang-pawisan ako nang bumalik sa kubo. Hindi ako makatulog nung gabing iyon at naikwento ko sa aking asawa ang tungkol sa aking nakita. Hindi naman siya makapaniwala sa aking ibinalita. Pinayuhan niya na ako na mag-ingat. Ayon kasi sa kanya ay meron daw kumakalat na balita na may gumagala nga raw na mga aswang sa bayan namin. Siguro daw ay nakaabot na rin sa pinagtatrabuhan ko ang mga aswang. Dahil sa binalita niya. Medyo nag-aalala ako para sa aking kalagayan. Lalo na nga at mag-isa lamang ako sa buong magdamag. Matapos nga naming mag-usap mag-asawa ay di ako makatulog ng gabing iyon. Naglagay na lamang ako ng itak sa aking gilid upang kung sakaling dumating muli ang aswang ay may panlaban ako kahit papaano. Nananatili akong gising at siguro ay madaling araw na yung nakaidlip ako. Nagising na nga lamang ako nang gisingin ako ni Ramon. Mataas na pala ang araw at parang inaantok pa ako.
Pre, bakit parang puyat na puyat ka yata? Tanong niya sa akin na parang nagtataka. Pre, hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Bungad ko naman nang ako'y makabangon. Kagabi may nakita akong aswang. Kinain niya yung bagong libing dun sa duluhan ng sementeryo. Bulalas ko na agad niyang kinatawa. Tanda mo nang iyan, naniniwala ka sa aswang? Biro sa akin ni Ramon. Totoo pre. Tara, papakita ko sa'yo. Yaya ko sa kanya at sumama naman si Ramon sa akin. Malayo pa lamang kami at amoy na namin ang mabahong amoy ng bangkay na nilagay lang sa isang gilid ng nicho. Binuksan ko yung ataol at tumambad sa amin na Ramon ang kawawang itsura ng bangkay. Wakwak ang tiyan nito at wala ng lamang loob. Tulad rin ito nung nangyari sa iba pang bangkay. Pre, anong gagawin natin? Papagalitan na tayo dahil sa mga nangyayari sa mga bangkay. Sigurado akong di naman sila maniniwala na aswang ang kumakain sa mga ito. Wika ko na may halong pag-aalala. Maari kasing kami ni Ramon ang mapagbintangan sa nangyayari dahil kami nga ang bantay ng sementeryo at papanagutan namin ang anumang pwedeng mangyari. Pre, ibaon na lang natin itong bangkay. Hindi na yun mahalata ng mga kamag-anak lalo na at matagal pa silang makakadalaw muli. Saka pre, baka mga adik lang ang gumawa nito dahil hindi naman talaga totoo ang aswang. Saad ni Ramon na sinang-ayunan ko na rin. Bahala ka pre, pero basta alam kong nakita ng dalawa kong mga mata na aswang talaga iyon. Giit ko naman pero nananatili si Ramon sa kaniyang paniniwala na walang aswang. Kumuha kami ng semento at binalik namin sa loob ang bangkay nang hindi namin pinaalam sa mga kamag-anak ng bangkay ang nangyari. Agad nga namin iyong natapos dahil mga ilang oras na lamang at darating na yung mga makikipiglibing kay Ed. Doon ko nakuha ang ilibing ng mga kamag-anak yung bangkay ni Ed para daw sa ala-ala ng matagal nitong serbisyo sa sementeryo. Medyo maraming tao. Buti na lamang nga at di sila nakahalata na may mabahong amoy na galing sa bangkay kanina. Pero mga ilang linggo na nga ang nakalilipas matapos ilibing si Ed ay nawala na ulit ang gumagambala sa mga bangkay. Nadismaya nga ako dahil gusto kong makita na Ramon ang aswang para maniwala siya. Siguro dahil lagi kaming nakabantay ni Ramon sa libingan, kaya naman di makahanap ng tiyempo ang aswang para makain ang lamang loob ni Ed. Malapit na ang araw ng mga patay at kasagsagan noon ng paglilinis. At habang naglilinis ako ng ilang nicho ay nakita ko ang isang babaeng buhag-hag ang buhok. Puro gusot ang tayo-tayo nitong buhok na parang ilang araw na walang ligo. Gulanit na rin ang kanyang damit at sobrang dumi. Habang daan itong kumakanta. Hindi ko na nga pinansin dahil may sira ito sa pag-iisip. Pagtapat niya sa akin ay kumaripas ito ng takbo. Napailing na lamang ako dahil pagbalik nito ay may mga dalang tuyong kahoy at damo. Sinabog niya sa aking tapat at nagkalat ng mga damong pinutol ko. Babalik sila. Kakainin nila tayo. Sigaw nito habang kinakalat yung mga basurang inipon ko. Babalik sila. Babalik sila. Patuloy nitong sigaw at muling tumawa. Napailing na lamang ako dahil matatakot na sana ako. Naalala ko na lamang na sira ulo nga pala yung pulubi. Hoy Ninita, umuwi ka na. Magkakalat ka na naman dito.
Sigaw ni Ramon sa babaeng baliw saka binato ng maliit na sanga ng kahoy. Damot, kakainin ka nila, sabi nung baliw. Naisip ko nga na baka baliw din si paring Ramon dahil pinatulan niya yung baliw na babae. Naku, aalis ka dito o ikaw ang ipapakain ko sa mga bangkay. Galit na sigaw ni Ramon. Che, mahinang tugunong pulubi sabay alis. Pre, pag nakita mo yung baliw na iyon, paalisin mo. Minsan dun yun natutulog sa may lumang chapel. Nagdodrawing din yun ng kung ano-ano sa mga nicho. Paalala ni Ramon dahilan upang tumango na lamang ako. Nagpatuloy na lamang ako sa paggagamas hanggang sa maghapon. Dahil nga sa pagod ay nakatulog na rin ako kinagabihan. Naiwan naman si Ramon na maglilibot daw muna para makabawi sa akin. Hinayaan ko naman siya at sinabihan ko naman siyang uuna na muna ako matulog dahil medyo napagod ako sa paglilinis. Malapit na kasi ang araw ng mga patay kaya naman sagsag ako sa paglilinis. Mas malaki kasi ang tip na matatanggap ko kung maayos ang mga puntod. Nakaidlip na yata ako nang marinig ko ang sigaw ng pulubi. Bigla tuloy akong napabangon at napansin ko nga na hindi pa bumabalik si Ramon. Mga ilang minuto pa lang pala ako nakakaidlip. At sigurado akong yung narinig kong sigaw ay nanggagaling dun sa pulubi. Kinuha ko nga yung flashlight ko para sundan si Ramon at hanapin yung pulubi. Pero hindi pa ako nakakaalis nang biglang bumukas ang pintuan at bumungad sa akin si Ramon. Nabigla nga ako sa itsura niya na parang nakakita ng multo. Hindi pa nga ako nakakapagsalita ng Pre, bungad nito na parang nahihirapan pa magsalita. O, anong nangyari pre? Tanong ko naman. Bigla nga napaupo si Ramon sa bangko at hindi pa halos makasalita. Binigyan ko siya ng tubig at nang makakalma ay agad niyang sinabi sa akin ang kanyang nakita. Pre, si Ninita, kinain nung halimaw. Takot na takot nitong sabi. Ano? Tanong ko na nagtataka. Paano kinain? Dagdag ko habang kita ko naman na nanginginig sa takot si Ramon. Aswang. Totoong aswang. Kita ko na kinain niya si Ninita. Sigurado akong andito lamang sa paligid iyon. Nanginginig na wika ni Ramon. Sang banda? Buhay pa ba si Ninita? Sunod-sunod kong tanong na kinailing naman ng ulo ni Ramon. Malapit dun sa lumang chapel. Dun natutulog si Ninita at dun ko rin nakita yung aswang. Nanginginig na sabi ni Ramon. Habol ang hininga at tila inuulit-ulit sa isip ang karumal-dumal na tagpo. Hinila niya si Ninita at nilapa. Pupuntahan ko. Mariin kong sabi. Pinilit kong paangatin ang sarili mula sa kinauupuan. Ngunit agad akong pinigilan ni Ramon. Mariin ang hawak niya sa braso ko. Parang bakal ang kanyang kamay sa pagkakapit sa aking braso. Siguradong papatay at papatay ito ng buhay kung walang bangkay na makita. Kinuha ko yung aking itak na pinatalas ko kanina. Kumuha rin ako ng malinaw na flashlight para makita ko agad ang aswang. Sa katunayan ay takot din ako pero hindi naman ako papatulugin ng konsyensya ko kung tatahimik lang ako sa mga nangyayari.
Saglit, sasama ako. Sigaw ni Ramon habang kumukuha rin ng kanyang itak. Dumiretso kami sa may makitid na daan papunta sa lumang kapilya na wala ngang mga ilaw. Dito ko siya nakita. Mahinang bulong ni Ramon. Sabay turo sa isang bahagi ng bakod ng chapel na halos wasak na. May mga bakas ng kalmot sa kahoy. Hinila niya si Ninita papasok doon. May narinig pa akong sigaw tapos bigla na lang nawala. Dagdag niya. Lumapit kami. Amoy ko agad ang bahagyang lansa ng dugo na tila kumakapit na sa lupa. Napatigil kami sa tapat ng pinto ng chapel na bahagyang nakabukas. At sa loob ay may tila aninong gumagalaw. Tumikhim ako. May tao ba dyan? Alam kong di tao ang nasa loob pero nananatili muna akong kalmado. Pero walang sumagot. Tanging ang malamlam na huni ng kuliglig at ang tunog ng hangin sa basag na bintana ang bumungad sa amin. Ngunit ilang sandali pa, may mahinang tunog kaming narinig. Isang kaluskos, parang may gumagapang sa sahig. Pakinig ko ang bawat kaluskos at ang lagitik ng lumang sahig. Dahan-dahan kong tinulak ang pinto at sa liwanag ng flashlight, nakita namin ang dugoang damit ni Ninita sa sahig. Wala ang katawan niya pero may bakas ng paghila. Parang may kinaladkad papasok sa altar ng chapel. Kita namin ang bahid ng dugo sa maalikabok na sahig. Hinanap ko si Ninita sa bawat sulok ng chapel. Gamit ang flashlight ay utay-utay akong lumakad. Dahan-dahan. Tumingin si Ramon sa akin. Maputla na ang muka. Alan, ayoko na. May mali talaga rito. Kanina nandito lamang si Ninita pero wala na siya ngayon. Wag kang maingay. May tao sa bandang dulo. Bulong ko sa kanya na agad naman niyang ikinagulat. Patuloy kami sa pagmamasid hanggang sa makita ko ang paa ng pulubi sa ilalim ng isang sirang lamesa. Duguan iyon at hindi na gumagalaw. Pre, magtawag na tayo ng tanod. Bulong ni Ramon. Nanginginig ang boses at halos hindi makatuloy sa chapel. Hinawakan niya ang braso ko. Parang gusto na talaga niyang tumakbo. Maya-maya pa ay may naaninag ang liwanag ng flashlight ko. Mahabang kuko na nakadikit sa sahig. Kumakalmot. Tila hinuhukay ang mismong semento. Kita mo yun? Andun yung aswang. Sigaw ko. Hindi naalis ang pagkakatutok ng ilaw sa bahagi ng altar, kung saan unti-unting sumusungaw ang isang nilalang. Dahan-dahang umangat ang kanyang katawan mula sa dilim. Isa itong nakakatakot na anyo. Baluktot ang likod. Ang balat ay kulay abuhin na parang nabubulok at ang mga mata nito ay puro puti. Walang itim. Nakangisi ito ngunit imbis ng ngiti ng tao. Isa itong mapanling lang na hilatsyo ng halimaw na puno ng matutulis at maitim ng ngipin. May bahid ng dugo sa gilid ng bibig niya na galing kay Ninita. Napaatras si Ramon. Alan, tara na. Napabitaw siya sa pagkakahawak sa akin at muntik ng tumakbo. Pero bigla ko siyang hinawakan sa balikat. Huwag kang gagalaw. Tignan mo, lumalapit siya. Tahimik ang paligid pero bawat hakbang ng aswang ay parang nag-iingay ang lupa.
ang mahahabang kuko nito'y tumutunog sa simento. Hindi ito nagmamadali. Para bang alam nitong wala kaming takas. Suminghap si Ramon. Napapikit sa takot. Alan, pre, baka dito na tayo mamatay. Hindi. Sabi ko, pilit na pinapakalma ang sarili kahit ang mga tuhod ko'y nanginginig. Kung tumakbo tayo ngayon, susundan niya tayo. Gusto niya tayong patakbuhin para sa dilim niya tayo abutin. Tumingin ako sa paligid. Napansin ko ang isang krusipihong bakal na nakasabit sa dingding ng chapel. Kalawangin, pero matalim ang mga gilid. Naisip ko na pwede yung magamit sa pagpatay sa aswang kung sakaling mapunta kami sa panganib. Marahan akong gumapang papunta roon habang si Ramon ay nakatayo lang. Binabantayan ng halimaw sa pagtutok ng flashlight. Ang aswang ngayon ay halos 10 hakbang na lang ang layo. Nakabuka ang naglalaway nitong bunganga. Mabagal ang bawat galaw na tila sinasadyang takutin kami. Napaatras kami ni Ramon nang unti-unting lumapit sa amin ang nakakatakot na nilalang. Pare, nangangatal na ang boses ni Ramon. Pero hindi pa rin ako nagpapatinag sa takot. Kailangan natin siyang patayin. Bulong ko naman kay Ramon habang paatras kaming lumalakad. Paano? Itak lang ang dala natin. Dagdag naman ni Ramon na talagang nakakatakot na. Sa totoo lamang ay di ko rin alam kung paano mapapatay ang aswang. Pero naniniwala ako na kaya namin ni Ramon na paslangin ito kung magtutulungan kami. Lumingon ako. Umaasang may bit-bit siyang panlaban o kahit anong makakatulong. Pero imbis na samugod, nakita ko siyang biglang lumihis ng direksyon at tumakbo palayo. Puta, Ramon! Sigaw ko habang kumakabog ang dibdib ko. Pag tinamaan ka nga naman ng lintik, saan ka pupunta? Hindi man lang siya lumingon. Hahanap ako ng tulong. Yun lang ang nasambit niya bago siya tuluyang lamunin ng dilim ng gabi. Naiwan akong nakatunganga. Hindi makapaniwala sa ginawa niya. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Halos di ko na marinig ang sarili kong paghinga sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Nasa harap ko na ang aswang. Halos madama ko na ang init ng hininga niya at ang amoy ng nabubulok na laman mula sa kanyang bibig. Napaatras ako. Ngunit ilang hakbang lang ang layo ko sa aswang. Wala na akong mapupuntahan. Sa bawat hakbang ng aswang ay tila lumiliit ang mundo ko. Dahil wala naman akong magagawa ay kinapitan ko na lamang ng mahigpit ang itak ko sa aking kanang kamay at hawak ko naman sa kabilang kamay yung flashlight. Unti-unti ngang lumapit sa akin ang nilalang na iyon hanggang sa makita ko ang nakakatakot niyang itsura sa malapitan. Mukha siyang tao pero mas mataas siya kumpara sa akin. At kahit malaki ang aking katawan at batak sa trabaho ay nakikita ko na mas malakas siya kaysa sa akin. Winawasiwas ko ang aking itak sa ere. Umaasang mapigil ko kahit papaano ang unti-unting paglapit ng aswang. Kumakabog ang dibdib ko sa kaba at ang bawat hagod ng braso ko ay puno ng tensyon. Ngunit sa dilim at gulo ng paligid, imbis na tamaan ng nilalang ay mga lumang bangko sa loob ng kapilya ang paulit-ulit kong naaninig na pinupuruhan. Sa isang iglap, sumugod sa akin ang aswang, mabilis at gutom. Sumambulat ang alikabok sa bawat hakbang niya at halos hindi ko na siya maaninag pa sa dilim ng kapilya.
Nanginginig ang kamay kong may hawak ng flashlight pero bago pa ito maitapat sa mukha ng halimaw, nadulas ako sa isang sirang bahagi ng sahig. Tumilapon ang flashlight. Gumulong ito sa simentado at basang lupa at tuluyang tumigil. Nakaturo ang ilaw sa isang sulok malayo sa aming kinalalagyan. Naiwan ako sa gitna ng kadiliman. Ang tanging sinag na tumatama sa paligid ay ang mahinang liwanag mula sa gilid. Umuungol ang aswang, parang hayop na nasaktan. Ramdam kong malapit na siya. Naaamoy ko na ulit ang kanyang malansa at mabahong hininga. Kumilos ako ng mabilis. Winawasiwas ko ang ita ko sa ere, kaliwat kanan sa pagbabaka sakaling tatamaan ko siya. Pero sa dilim, mahirap tansyahin kung saan ako tataga. Ang bawat galaw ko ay may kapalit, mga galos mula sa matutulis niyang kuko. Nararamdaman ko ang paghiwa nito sa braso ko, sa gilid ng leeg, pati sa tagiliran. Dumadaloy ang dugo ko at talagang nagpapadagdag ito ng matinding sakit at hirap sa akin. Pagkakataon ko na habang abala yung aswang sa pagsugod. Nasipat ko yung ita ko sa gilid na nakatapon lang doon. Medyo nakabaon pa sa lumang semento. Mabilis ko nga itong dinampot at kahit nanginginig na ako sa takot at pagod, tinaas ko ito at buong lakas kong tinaga sa likod ng aswang. Tumama. Napaurong siya ng konti. Narinig ko pa yung impit niyang ungol, parang hayop na nasusugatan. Di na ako nagdalawang isip at tuloy-tuloy kong tinaga ang aswang. Kahit saan ko man siya mahagip. Tinaga ko ulit ng sunod-sunod. Galit na galit ako. Wala akong pake kung ilang beses ko siyang tatagain. Basta humina siya sa bawat hataw ng itak. Parang nababawasan yung bigat sa dibdib ko. Pakiramdam ko kahit papaano nakaganti na ako. Pero kahit nga ginagawa ko na ang lahat ay hirap pa rin akong mapatumba ang aswang. Bigla siyang pumihit tapos bago pa ako makalayo o makaporma, binabalot niya ako ng buong lakas at daig ko pang laruan lang kung paano niya ako isampal sa pader. Daig ko pang papel na nilamukukos sa ere. Sobrang nabigla ako ng mga oras na iyon. Dahil sobrang lakas niya. Nagdilim ang paningin ko saglit dahil sa lakas ng paglabagsak. Parang may sumabog sa likod ko. Nahulog ako sa sahig ng dumadaos-dos mula sa pader. Pakiramdam ko nga ay nabalian ako ng buto. Sobrang sakit ng aking pagkakabangga. Pero buti na lamang at nang ako'y lumingon, nakita ko yung krusipikong bakal na aking nakita sa pader. Medyo nagkaroon ako ng pag-asa dahil yung aking itak ay tumilapo na nga sa malayo. Kinuha ko yung bakal na nakasabit at madiin ko itong kinapitan. At kahit nga madilim ay nagawa ko pa rin maging alerto sa pwedeng mangyari. Hawak-hawak ko yung matulis na bakal habang nakasandal pa rin sa pader. Nanginginig na talaga ako. Parang bibigay na yung tuhod ko. Pero nung nakita kong lumundag na papunta sa akin yung aswang, hindi na ako nag-isip pa. Isang sigaw lang ang pinakawalan ko sabay tusok pataas ng bakal. Tumama diretso sa dibdib niya. Naramdaman ko pa yung pagpasok ng dulo sa loob na parang buto ang nabiyak. Napasigaw yung aswang. Pero hindi tawa ang sigaw niya.
Halimaw talaga. Kasunod noon, umagos ang malapot. Berdeng likido mula sa sugat at dahan-dahang pumapatak sa bakal na hawak ko. Hindi siya mapakali. Nagwawala siya. Nangingisay. Pilit tinatanggal yung bakal sa dibdib niya. Nagpupumiglas pero halatang humina na. Para siyang pinapaso sa loob. May narinig akong maraming yabag. "Diyan na. Diyan siya. Dalian nyo." Sigaw ng isang boses. May ilaw na tumama sa muka ng aswang. Tapos sunod-sunod na nagsalputan yung mga tao. Kani-kaniya silang may dalang mga itak, poste, kung ano-anong panlaban. Kanya-kanya silang pumuwesto. Yung iba, pinuntahan ako. Yung iba naman ay agad na lumusob sa aswang. Wag natin siyang palayain. Sige lang, tulungan niyo ako dito." Wala nang nagawa yung aswang dahil pinalibutan na ng mga tanod yung lugar. Sa dami nila, di na siya makagalaw ng maayos. Pero pilit pa rin niyang tinanggal yung bakal sa dibdib niya pero wala na. Hinang-hina na siya. Tuloy-tuloy lang ang tagos ng berdeng likido mula sa katawan niya. Ako naman, pakiramdam ko yung katawan ko ay parang dinurog sa sakit. Bigla akong napaluhod at unti-unting bumigat ang talukap ng mga mata ko. Bago pa man tuluyang pumikit ang paningin ko, naninag ko pa yung mga tanod. Lahat sila ay nagsisigawan. Pinagtutulungan ng aswang. Pagkatapos nun, wala na akong matandaan. Pagdilat ng mga mata ko, puting kisame ang bumungad sa akin. Amoy alkohol at amoy ospital. Tapos bigla na lang may narinig akong boses. Pagmulat ko nga ay nakita ko sila. Ang misis ko, mga anak ko, tuwang-tuwa. Halos di makapaniwala na mulat na ako. "Akala namin wala ka na." Bulong ng misis ko habang hawak ang kamay ko. Luhaan pero may ngiti. "Ilang araw kang komatos, Alan. Ilang araw kang hindi gumagalaw. Hindi nagsasalita. Parang bangkay ka na lang." Napatingin ako sa kanila. Saka ko lang naramdaman yung bigat sa katawan ko. May benda sa tagiliran. Gasgas sa muka at ang braso ko nakasabit sa suporta. Dun ko lamang naalala yung aswang. Tinanong ko sila agad kung ano ba ang nangyari. Anong nangyari? Anong balita sa aswang?" Doon na sila nagsalaysay. "Patay na daw po, tay," sabi ng panganay ko. "Tinulungan ka ng mga tanod. Pinagtulungan nila pero kung di mo raw na itaga yung bakal, malamang ikaw ang hindi na nila inabot ng buhay." Napabuntong hininga ako. Taga-kabilang bayan pala ang aswang, ayon sa mga tanod. Matagal na raw nawawala roon at may mga bulong-bulungan na gumagala ito sa gabi. Naghahanap ng bagong bangkay. Yun pala, lumipat sa amin para mang-abuso ng libingan. Humingi naman ng dispensa si Ramon sa pag-iwan niya. Pero di naman yun naging malaking deal sa akin dahil kung hindi niya yun ginawa ay malamang patay na ako. Pero kahit nga ganoon, Sir Gimbal, ang nangyari ay di pa rin ako bumitaw bilang isang sepulturero. Hindi dahil sa wala pa akong mapasukang trabaho.
kundi dahil sa gusto ko na ulit makalaban ng aswang. Kaya kahit anong pigil sa akin ng asawa ko, kahit ilang beses niya akong iyakan, pakiusapan at takutin na baka sa susunod hindi na ako makauwi. Di ako sumunod. Matigas ang ulo ko, pero mas matigas ang loob ko na huwag lang basta umatras. Kaya hanggang ngayon, ganoon pa rin ang trabaho ko. Sepulturero pa rin ako. Naglilibing ng bangkay. Nagbabantay sa gabi at nakikinig sa bawat kalusko sa paligid ng mga nicho at lapida. Kahit paminsan, parang may mga matang nakasilip sa dilim. Pero si Ramon, wala na akong balita sa kanya. Matapos yung insidente, hindi na siya muling pumasok sa trabaho. Walang paalam, walang text. Parang nilamon na ng takot. Baka naghanap na lang siya ng ibang trabaho. Yung kahit mahirap, basta't walang aswang na makakasalubong sa gabi. At sa totoo lang, di ko siya masisisi dahil talagang nakakatakot ang mga eksena na aking naranasan. Sa kasalukuyan, wala pa naman muling aswang na nagpakita sa aking harapan. May mga pagkakataong nagbabaka sakali akong makasagupa muli. Umaasang muling mahuli sa tanaw ang mga matang hayok sa laman. O makarinig ng ungol na tila nagmumula sa ibang mundo. Ngunit wala na talaga. Marami na ring nagbago sa paligid. Ang mga dating malamig at katahimikang bumabalot sa sementeryo ay unti-unti nang nabubura. Nagsulputan na ang mga kabahayan sa paligid. At kasabay ng pagdami ng mga residente ay pagpasok ng liwanag sa dati madilim at nilulumot na bakuran ng mga yumao. Hindi na rin nagpapabaya ang barangay. Naglagay sila ng mga CCTV camera sa bawat poste ng paligid ng sementeryo. Isang hakbang upang masigurong walang masama o kakaibang muling mangyari. Para raw sa seguridad ng lahat at sa mga nagtatanong kung bakit tila kakaunti lamang ang nakakaalam sa nangyaring trahedya. Kung bakit wala ni isang ulat sa radyo at telebisyon o kahit sa social media. Isang sagot ang mabibigay ko. Sinabihan kami ng matataas na opisyal na itago ang lahat. Sa ospital pa lamang, habang ako'y nagpapagaling ay may mga taong dumalaw sa akin. Ang sabi nila ay para sa kaligtasan ng lahat. Mas mabuting manahimik na lang ako. Kinausap na rin daw nila yung ilang mga tanod na tumulong. Hindi raw kailangan malaman ng publiko dahil baka magdulot lamang ito ng takot at kaguluhan at pagkawala ng tiwala sa mga otoridad. At hindi na muling mapakinabangan ang sementeryo. Kaya't ang kwento ng gabing iyon ay natatanging lihim. Isa lamang itong usap-usapang nilulon ng gabi. Isang kwentong pilit na inilibing kasama ng mga bangkay sa sementeryo. Dapat ay matahimik. Pero ako, Sir Gimbal, alam ko na totoo ang lahat. Malamang sa malamang. Di rin ako paniniwalaan pero ang mahalaga nga ay may tanda ako sa mga eksenang iyon. Dahil bakas pa rin po sa akin yung mga peklat at tahi sa aking tagaliran. May ilang galos din na naghilom na lamang sa pagdating ng panahon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at nawa ay magustuhan nyo po. Maraming salamat at magandang hapon. At kung bago pa lamang kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo. At huwag nyo na rin kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga video.